pagkakasabit niya ng mga aparato kay tatay. Pero okay ba siya? Ligtas na ba siya? Hindi ko po alam. Nalaman ko na lang na dadali siya dito sa ICU kasi nagmasad ako sa labas ng OR. Naging naman to. Kailangan pa natin magmanman para lang malaman yung lagay ni tatay? Huwag kayong mag-alala. Girahin ako ni Hazel. Hindi ako titigil. Hindi ako susumbong. Hanggat di ako nakakalapit kay tatay. Andrea, wag mo na nga pag-aksaya ng oras sa babaeng yan. Umalis ka na dyan. Alam mo, antayin na lang natin magising si tatay. Tama si nanay eh. Kasi si tatay, pag nagising yan, tayo unang hahanapin yan eh. Siya yung lalapit sa atin. Umalis na sila Jessica at Hazel. Ate, pwede po bang mag-video call na lang tayo? Pakita mo naman po si tatay. Sige. Sandali lang. Makalapit kay tatay. Gusto ko siyang mayakap. Sa sobrang tagal, hindi ko na maalala ko ng pakiramdam ng mayakap siya. Gusto ko siyang mayakap. Sandali lang naman yung kontrata ko doon. 2 taon lang yun, mabilis lang yun. Pag nakaipon ako, uuwi ako agad. Tay! Tay! Huwag ka nang umiyak pa. Makakasama pa sa'yo yan. Tama na. Ama na, pangako, babalik naman si tatay kaagad eh. Pakasalan ka. Pangarap ko para sa'yo yun eh. Pakasalan ka sa simbahan. Naku, gastos lang yun. Hindi naman kailangan ng grande, kahit simple lang. Basta ang mahalaga, makasal tayo. Mahal, ilang beses na ba natin pinag-usapan yung kasal? Unahin natin yung mga bata. Kaya nga, inuuna ko nga sila. Kaya nga gusto ko magpakasal tayo eh. Siyempre gusto ko may basbas tayo ng Diyos yung pamilya natin. Sana talaga maanal na yung kasal namin ni Hazel. Para mapakasalan na kita. At mapagsigawan ko sa buong mundo kung gaano kita kamahal. Hihintayin ko yung pagpapatupad mo sa mga pangako mo sa akin. Pag-iising mo, magpagaling ka kaagad, ha? Magpalakas ka para mapabilis ang pagpapawalang bisa ng kasal niyo ni Hazel. Manuel. Aaminin ko. Ito na lang talaga ang kulang para mahalin kita ulit. At sa pagkakataong ito, ipaglalaban ko ang pagmamahal ko sa'yo. Papawin kita sa babae ng agaw sa'yo sa akin. Papawin kita, Manuel. Papawin kita.
Buwisit na Fel malandi na yun. May pabulong-bulong pang nalalaman sa asawa. Naisahan ka, friend. So, ginawa niyang panakot yung demanda. Fault niyo rin po yun, Mom. You didn't control yourself. Sinaktan niyo si Ate Andrea. Ate Andrea talaga? Bakit? BFF na ba kayo? Baka nakakalimutan mo. Ni hindi kayo magkaano-ano. Isa pang tawag mo ng Ate Andrea, siya una-una kong pagsasabihan kung sino ka talaga. Mom, stop reminding me about it, please. Then stop being their ally. Pep. Time out muna. Baka mag-away na naman kayo mag-ina. So, may access na naman pala silang Felma kay Manuel. What are you gonna do? Cut the access. Pero Mom, you had an agreement, di ba? Pinagbigyan ko lang si Miles. Pero yung ginawang paglapit na yun ni Felma sa asawa ko, huli na niya yun. Kaya ikaw, magbantay ka ha, habang wala ako. Siguraduhin mo hindi makakalapit yung pamilya sa labas. Harangin mo. Pero, Mami... Jessica, huwag ka na kumontra. Alam mo naman batas yung salita ng mami mo. Sige na, kumain ka na. At pagkatapos niyan, magpahinga ka na. Bukas may pagagawa ko sa iyo. Nay, nasabi ko naman po kasi sa inyo, sasama na ako sa ospital eh. Yun tuloy, kayo lang po nakakita kay tatay. Ikaw naman mainggit. Kami nga di nakalapit eh. Pero malay mo baka mamaya. Sama na kasi ako. Ready ka naman ito si Jessica. Speaking of Jessica, anak, pag-usapan naman natin yung away niyo ni Jessica. Huh? Akala ko close kayo nun. Ba't kayo nag-away? O nga pala, hindi mo pala alam. Yung dalawang yan, lagi nagbabangayan. Nagkakasakitan pa nga eh. At saka si Hazel, sinugod pa ako. Bunso, sige na, magkwento ka na. Wala lang po yun, Nay. Away magkapatid lang po. Tsaka, aaminin ko po, minsan ako po talaga yung may kasalanan. Pero magbabati rin po kami. Ako pa po mismo magsasorry sa kanya. Ayoko naman din po na nag-aaway kami. Miss ko na po yung dating kami. Siguraduhin mo yan, anak, ha? Apo, Nay. Ate, kamusta pala yung first encounter mo kay Hazel? Ayun. Tama nga si Kuya. Tingnan mo yung ginawa sa akin na yun. Hindi ako makakain ng maayos. Para talaga siyang kapatid ni Satanas. Sobrang demonyo ng ugali. Grabe, no? Sa liit niyang yun, kinaya niya ako. Wala naman pinipiling sa'yo yung pagiging masama. Pag masama ka talaga. Yun na yun. Kawawa lang si Jessica. Sa dinami-dami ng pwede niya maging nanay, yung Hazel na yun pa. Buti na lang nagmana siya kay tatay. Mabait siya. Hindi tayo sure. Ano ibig mong sabihin, Bunso? Andrea, babot ng cheese. Ay, ako na. Oh, eto, mag-cheese ka. Teka, Ate Dida. Ay, Jessica, andyan ka pala? Oh, Jessica, anak, hindi ka nagsabi na pupunta ka dito. Halika na. Kumain ka na, sumabay ka na sa amin. Okay lang po, Tita Felma. Kumain na po ako sa ospital. May kukunin lang po pala akong gamit sa room, yung papers po ni Dad para sa insurance. Sige, anak. Excuse me po. Bunso. O yan na, oh. Chance mo lang kausapin yung kapatid mo. Sige na. Sabi mo ikaw yung lalapit para mag-sorry. Akala nila makakalapit pa sila kay Manuel? Never. Ako pa, planado ko na lahat to, no? I'm not just 1, but 2 steps ahead. Anong 2 steps ahead? Remember, yung tawag ko kay Mr. Wilson? Yes, what about it? Nurse Hazel! Nandiyan po pala kayo. Kanina po kayo nahanap. Sandali lang.
Bakit? Ano nangyari? Ma'am, yung asawa niyo po. Ano? Titing na po siya. Talaga? Mom, Dad's awake. Ano? Mom is awake. Dad's awake. Thank you, God. Thank you. Thank you. Halika na. Papalit na tayo. Mom. Dok, kasing araw po sa... Rachel! Manuel is improving. Manuel is improving. Thank you so... Manuel. Dok, nasaan yung asawa ko? Gusto ko siyang makita. Dok, nasaan si Velma? Oo, kuya. Ikaw na lang bahala kay Nanay at Colina. Ano nangyari? Yung Hazel na yun. Pinagbabawalan na naman kami makita si tatay. Hindi ko maintindihan bakit. Kalma lang. Kaya pala minamadali ako ni Jessica na pumasok sa ICU kasi pagbabawalan na naman ako nung Hazel na yun. Gusto mo, kausapin ko yung Hazel. Malay mo, madala sa tiyan ko. Okay. Sorry. Sobrang bad joke. Gusto ko lang naman pagaanin yung loob mo. Hindi yun. Naisip ko lang. Damay ka na naman sa problema ko. Ayoko. Alam ko naman na sincere yung gusto mong pagtulong. Isa pa, hindi tao yung haharapin mo, kundi demonyo. Kaya yan. Diba? Lagi nalatalo ng anghel ang demonyo. Diba, joke ko lang. Grabe ka. Hindi ba ako mukhang anghel? Ay, hindi ba? Yan. Yan yung gusto ko. Papangiti pa rin kita kahit may problema ka. Hulog ka talaga ng langit, Joel. See, inamin mo rin. Naanghel ako. Oo na. Jessica, anak. Nasa si Tita Velma mo. Hayaan mo. Tatawagan ko siya mamaya. Di ba pa alam kung kising ka na? Bakit wala siya dito? Busy si Velma. Dahil inaasikaso niya yung mga na-scam ni Andrea. Pati na rin yung lalaking na biktima niya na sumagasa sa'yo. Sa akin niya na binigay ang obligasyon. Sabi niya, ako na raw ang bahala sa'yo. Manuel, sana naman makita mo yung effort ko. Nung nag-pray ako, sabi ko, gagawin ko ang lahat para lang gumaling ka. Para magkaroon tayo ng bagong simula. Kahit masakit. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka man. Huwag ka mag-alala.
Kapag okay ka na, wala ka na dito sa ICU, papupuntahin ko si Felma, ha? Para dalawin ka. Kapag nasa regular room ka na, kaya Manuel, please, magpalakas ka na. Malakas ka. Ate, ano yan? Temporary restraining order. Napakatuso naman ng demonyong Hazel na yan. Paano siya nakapag-file ng ganyang kabilis? Kuya, pulis yung kakuntsaba niya. Sinabi niya yun nung nakaraang sumugod siya dito. For sure, ginawa nila ng paraan yan. Tsaka diba nagtatrabaho si Hazel dun sa ospital? E di, sinuportahan siya nun malamang. Si Jessica. Sabi sa inyo eh. For sure, kakuntsaba na siya ng nanay niya. Siguro naman naniniwala na kayo sa akin. Gusto niya talaga tayong sirain. Bunso, huwag mo nga idamay yung kapatid mo. Wala siya magagawa dyan. Oo, di ba tsaka siya yung nagpasok kay Andrea sa ICU? Naglalaban tayo, ha? Hindi ako papayag na mananalo yung Hazel na yan. Kain na muna kaya kayo. Sige na. Dok, kailan ko po pwede iuwi ang asawa ko? Seryoso ba yan, Hazel? Manuel is still in the ICU. He still needs close monitoring. You know very well, medyo matagal-tagal pa to. Yeah, I understand, Doc. Gusto ko lang malaman kung kailan niyo po matatansya na the soonest pwede siyang maiuwi. Kasi, I know, Manuel, ayaw niya po nung ganitong environment, nasusuffocate siya. Katulad ng ospital siya sa Canada. Kaya gusto ko sana ma-transfer na siya sa normal environment. Well, if I may suggest, relax muna tayo. Manuel needs time, okay? Excuse me first. Thank you, Doc. Minamadali mo pati, doktor? Ano ba, friend? Kailangan, Alice. Kapag nailabas ko na si Manuel, mas madali ko siya makokontrol. Tsaka isa pa, wala nang pagkakataon yung mga taong yun na gusto umagaw sa lugar namin ni Jessica. At paano mo gagawin yun? Mas madali sila makakasugod sa kondo. At least dito may mga harang na guards. Pag nagpumilit sila, kahit may restraining order. Sino naman nagsabi sa'yong sa kondo ko siya dadalhin? Dadalhin ko siya sa lugar na walang nakakaalam.